Ngayong araw na ito guys ay pupuntahan natin ang isa sa pinakamalayong lugar ng Quirino at ito ay ang Dinampigi. At sa pagkakaalam ko, ang Dinampigi ay sakop ng Aurora Province. Habang kami ay naglalakbay, sulit na sulit naman ang mga lumilitaw sa amin na kagandahan ng nature dahil kahit wala kami sa mga tinaguriang tourist spot na may mga sea of clouds, dito makikita mo talaga na may sea of clouds sa mga nadadaanan naming mga bundok. At ito ay tanaw na tanaw mo habang binabaybay namin ang kalsadang papunta sa lugar na ito. Ito na nga guys at nakarating na tayo sa Dinampigi, Isabela. Ito pala ay sakop na ng Isabela at hindi na Aurora. At sa pagbungad namin sa kanilang bayan ay makikita mo kung gaano kaganda at kung gaano katiwasay ang mga tanawin dito. Oh guys, may bago na naman tayong kaalaman at kasabay nito ang papuntang Dinampigi pala para kang pumunta ng Pangasinan kasi 6 hours yung biyahe. So pag umalis kami dun sa Difun ng 5 AM, dumating kami dito ng 11 AM. So 6 hours. At ang Difun ay ang isa sa pinakaunang lugar at municipality ng Quirino. Guys, pag pumunta po kayo dito, kailangan nyo pong magbaon ng madaming tubig dahil sa haba ng biyahe, kailangan mo ng tubig kasi wala po tayong masasalukan ng tubig kung wala kang kakilala dito sa lugar na ito. Isa sa mga purpose natin kung bakit tayo pumunta dito ay upang matunghayan natin kung gaano nga ba mamuhay ang mga kapatid nating Agta dito. Kung paano sila mag-survive sa bawat araw at kung ano yung kalagayan ng kanilang pamumuhay at hanap buhay nila dito. At ito na nga, i-enjoy muna natin ang paglanghap sa preskong hangin habang tayo ay nasa dalampasigan. Sa haba-haba ng biyahe, sa hirap at pagod, sa sakit ng mga pet at balakang, ay nakaabot din tayo dito. Kahit sobrang init, dahil medyo natanghalian na tayong dumating, sulit na sulit pa rin naman. Ito na nga, kaumagahan, natunghayan namin kung ano yung isa sa pinakahanap buhay nila dito para mag-survive sa bawat araw. Naghahabi po sila ng mga banig at kumot gamit ang tinatawag nilang silag, isang uri ng dahon na matibay. At ito po yung kalagayan ng kanilang pamumuhay. Nasa isang tolda lang po sila, yung mga anak nila nandun na po. May konting banig po sila or tulugan at doon na po sila matutulog. Yung bahay po nila ay wala pong dingding, basta nakatayong tolda lang po at hindi po nila tinitignan ang kalagayan ng kanilang buhay. Ang importante ay masaya sila, magkakasama sila ng kanilang mga pamilya at namumuhay silang normal kahit minsan 2 beses lang sila kumain sa isang araw. At ito na nga, nakakalulang tignan na sa dami-dami ng mga naglalakiang gusali sa mga syudad, pero sila napag-iwanan na ng panahon dahil sa kanilang kalagayan. Pero masaya pa rin sila kahit na nahirap man sila,
sangkay di isang tukha, namumuhay pa rin sila ng tahimik at nasa maayos silang kalagayan at kalusugan. Sa lahat ng aking nakita at natunghayan, ang aking nasambit sa aking sarili ay kung kaya ko lang sana silang tulungan, kung may sapat lang akong pera para matulungan ko sila, gagawin ko upang tayo ay sabay-sabay sa pag-unlad at progreso. May ngiti, may bagong pag-asa at bagong simula sa ating mga kapatid at mamamayang Pilipino. Ginawa ko tong video na ito upang matulungan ko sila sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang mga larawan at video, upang sa pamamagitan nito ay may makapansin din sana sa kanila upang dumagsa pa ang maraming tulong na kailangan nila. Dito, kada umaga, ang lahat ng mga lalaki na kayang lumangoy or mamingwit, pumapalaot po sila para manghuli ng isda para may pangkain sila sa isang araw, at para may benta rin nila, magkaroon sila ng sapat na pera para may pambili ng bigas. Sana sa pagdating ng panahon at sa mga susunod na henerasyon ay wala na sanang maiiwan. Lahat tayo ay sabay-sabay at tuloy-tuloy ang ating pag-unlad sa kahit na sa pinakamababa o pinakamataas na antas ng tao sa mundo. Muli,
This is Lilian's Vlog, ang inyong Filipino vlogger na nagsasabing, let's spread love and good vibes.